So, kumusta mga kabakal? Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano yung effective na paggawa ng ito. Itong ating oil overflow. Itong oil level overflow natin ito. Gamit natin itong coupling. So, ito sample lang ito. Tapos lalagyan natin iyan ng steel wool. At susukatin natin kung gaano ito kahaba. Ayan mga kabakal, para makita nyo kung ano ang epekto at kung paano ito gawin ng effective. Kasi magiging dalawa ang purpose nito, magiging air breather at the same time oil overflow. So ito panoorin nyo kung ano yung na-discover ko na para less carbon yung ating paggamit ng kalan. Kasi nasubukan ko makarbon. So ituturo ko kung anong nangyari, na-discover kung paano maging less carbon ito. So mga kabakal, full credits pala kay Migo natin, Joseph Ligayada, dahil siya ang origin nitong ating safety overflow. Shout out sa iyo, Migo. At ginaya natin yung safety overflow mo. At may magandang epekto dito sa design na ginawa ko, na napansin ko, para less carbon siya. Kasi talaga ang problema natin dito sa ating mga kalan ay carbon talaga ang nagiging problema sa performance. So ito mga kabakal yung ating design ng kalan. So hindi man kagandahan yung framing natin, pero safe ito. Tsaka hindi ito magiging masyadong makarbon. Kasi na-discover ko doon sa isang ginawa ko na ganito. Sobra ako ng lagay ng ganito. Siniksik ko ng gusto. Kasi makapal, ang akala ko mas sarado, mas maganda. Pero hindi pala. So ngayon, ito, coupling ito. So, ang sukat lang nito ay 3 cm lang ito. Tapos ito, bali ganito yon. Bumili ako ng niple na 3/4 by 2. Tapos hinati ko. Higing 1 inch lang. Tapos yon ang dinikit ko doon. Bali tinabas ko siya ng pa-slant na ganyan. Tapos wineld ko doon kaya naka pababa na ganyan. Tapos ito, coupling naman. Nilagyan ko lang ng takip dito sa dulo. So paano nga ba gawin yung magandang oil overflow at magsisilbi siyang parang breather na magiging less carbon siya? So ito, ganito lang karami yung ilalagay nyo na steel wool. Kasi may isa akong ganitong ginawa, yung personal use ko. Malaki yung inilagay ko, isiniksik ko lahat. Pinilit ko na isiniksik. Dati maganda, hindi siya masyadong makarbon. Pero nung nagpalit ako ng ganito, dahil nabenta ko yon, na ipasama doon sa order ng taga Baguio, napansin ko naging makarbon siya. So ito, hindi ko na dinamihan yung pagkakalagay. Ganyan lang, hindi yung siksik na siksik talaga. Tapos ito, lagay nyo na dyan. Ito, may butas ito. Ayan, maliit lang yung butas nyan. Para hindi masyadong pumasok ang hangin. Kasi ito, magsisilbing breather at overflow at the same time. Kaya habang tumatagal, may nadidiscover tayo dito sa ating kalan, sa mas safe na paggamit. So ito, yan, ganyan yung magiging design nya. So may butas ito. Yung taas nito mula sa flooring sa base ay 1 cm. So meron akong ganito, yung personal ko. Ipapakita ko sa inyo kung paano ito gumagana na air breather at the same time oil overflow. So ito, iti-testing natin ito para makita nyo. Sa susunod na video,
ipapakita ko sa inyo kung paano ito gumagana as air breather at the same time oil overflow. So okay.